Ang kwento ng pag-asa, mga hula tungkol sa darating na Misayas. Kahit na ipinadala ng Diyos ang kanyang mga propeta, si Elijah, Eliseo at iba pa, upang ipahayag ang kanyang salita, ang mga Israelita ay patuloy na tumalikod sa Diyos. Kaya nagpadala ang Diyos ng mga propeta na hindi lamang nagsalita, kundi isinulat din ito para sa kanila. Ang mga propetang ito ay nagsabi tungkol sa hinaharap na paghuhukom para sa kasalanan ng Israel, ng Juda at iba pang mga bansa. Ngunit isinulat din nila ang tungkol sa isang darating upang lutasin ang problema ng kasalanan, minsan at magpakailanman, ang Misaya. Maraming katotohanan tungkol sa Misaya ang nahayag sa mga sinulat ng mga propetang ito. Tingnan natin ang ilan. Sinabi ng Diyos kay Ahaz, hari ng Juda, na humingi ng tanda ng pagliligtas mula sa Assyria. Nagkunwaring mapagpakumbaba si Ahaz, kaya tumanggi siya. Nagpasya ang Diyos na bigyan pa rin siya ng palatandaan. Ang propesiya na ibinigay sa araw na iyon ay nagbigay kay Ahaz ng isang tanda. Ngunit ipinahayag din na ang Mesayas ay magmumula sa pamilya ni David at magkakaroon ng kakaibang kapanganakan. Ito ang naitala sa chapter 7 verse 13 hanggang 14 ng Isaiah. Sinabi ni Isaiah, "Makinig kayo sambayanan ni David, hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao? Pati ang pagtitiis ng aking Diyos sa inyo, sinubok. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel." Isisilang ang Misayas ng isang dalaga o isang berhen. Inilagay ng Assyria ang Jerusalem sa ilalim ng paggubgob, kapos ang pagkain, isang hula ang ibinigay na nagsisiwalat na ang Misaya ay darating. Kahit na ang Israel ay masakop ng mga Asyriano sa madaling panahon at magdusa sa loob ng ilang panahon, ang ipinangakong Misaya ang magliligtas sa kanila at kahit sino pa ang sumakop sa kanila, hindi sila matatalo. Sa Micah chapter 5, 1-6, mga taga-Jerusalem, tipunin ninyo ang inyong mga hukbo sapagkat kinubkob na tayo ng mga kaaway. Sinalakay na nila ang pinuno ng Israel. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit na sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyo ang angkan, ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Kaya nga bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos, ang mga Israelitang binihag ng ibang bansa ay kanyang ibabalik sa kanilang mga kababayan. Pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh, sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon. At sa kanya magmumula ang kapayapaan. Kapag dumating ang mga taga-Assyria upang sakupin ang ating lupain, magsusugo tayo ng sapat na bilang ng pinakamalakas ng pinunong lalaban sa kanila. Sa pamamagitan ng mga sandata, ay tatalunin nila ang Assyria na lupain ni Nimrod at ipagtatanggol nila tayo kapag sumalakay ang mga taga-Assyria. Ang mga Assyrian, ang mga kaaway ng bayan ng Diyos, ay nagbabanta sa Israel at Juda, ngunit ang Galilea ay isa sa pinakamasamang lugar. Tila naglalakad sila sa dilim. Si Isaiah ay nagpropesiya na ang Misayas ay darating at sisikat, ang dakilang liwanag sa mga nabubuhay sa anino ng kamatayan sa chapter 9, 1-5 ng Isaiah. Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimigati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito, daanang papunta sa lawa sa ibayan ng Jordan sa Galilea ng mga hintil. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan.
sapagkat binalo mo ang pamatok ng kahirapan. Sa mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan, pamalo ng mga api iyong binali, tulad sa media na iyong gilapi. Ang pangyapak ng mga mandirigma at lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sa gitna ng digmaan at pang-aapi, tila ang kaharian ay mawawala ng tuluyan. Ang hula ay ibinigay na ang kaharian ng Misaya ay hindi kailanman magwawakas. Siya ay maghahari sa kapayapaan at kalwalhatian mula sa trono ni David magpakailanman. Ito ang naisulat sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang paumahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ngunit ang pinaka nakakalito at kapanapanabik sa lahat ay ang mga hula na binanggit sa Misaya, ang pagdurusa ng Misaya at ang mga pagpapalang magmumula sa paghihirap na iyon. Ibibilang siyang masama at lilinisin ang mga bansa. Siya ay tutusukin para pagbayaran ng ating paghihimagsik. Siya ay madudurog upang bayaran ang ating mga kasalanan. Paparusahan ng Misaya para bigyan tayo ng kapayapaan. Siya ay masusugatan para pagalingin tayo. Siya ay magdurusa, madudurog, papatayin. Ang kanyang kaluluwa ay magdurusa. Pagkatapos ay makikita ang liwanag ng buhay upang bigyan